ito yung itsura ng room, guys. And meron din doon for monitoring. Not the superstitious kind. You were always meant to be. Contractions. Baby's kicking the leg. You wanna see the baby tomorrow? Or no? On Wednesday, ko? Kay Tisday na. Tisday. Say hi to our friends. No. Hi, friends. I'm going to be a big sister. Hello Ray guys! Good morning! Nasa labas na naman tayo ng hospital ulit. And sama namin si mother-in-law. Kasi hindi namin iwan yung car dito sa parking kasi mahal masyado ang parking. Tapos siya na lang ang magdadrive ng car para masundo niya rin si Anika mamaya. Kasi yung car niya guys is niram ng aking sister-in-law doon. So dito na tayo. Okay, need to doorbell again. Try again. Dito na kami sa loob guys, and pagpasok namin sinalubong kami ng isang hoytaya. Tapos kinuna na ako ng blood pressure. Tapos pinaihi na ako and chinek yung urine ko for protein, mga ganyan. So ngayon hinihintay ko na lang ulit yung nurse or yung midwife para i-check yung pulse and the heartbeat ng baby. So guys, check na naman yung heartbeat ng baby. Nico is there. Ayan na. So, check lang daw ng midwife yung urine ko guys. Pinaiwan niya lang sa akin doon sa toilet. Tapos babalik siya dito. And then after that, tawag nito, check na naman ako ng doktor. Check yung ating vital signs, lahat-lahat, and baka mag-ultrasound na naman siya and mag-IE. Let's see. Sana hindi na kami pauwiin ngayon guys kasi nakakapagod na talaga. Wala akong tulog. Andyan sa screen guys yung reading ng heartbeat ng baby. So, rediretso na yan siya doon sa computer for recording and titingnan na yan ng doktor maya-maya doon sa doctor's room. So, after nito, kukuha lang sila ng ilang readings and then punta na tayo doon sa doktor. Alam niyo ba guys, worried ako kasi nung chinek yung aking blood pressure, nag-increase siya. So, medyo elevated siya sa normal.
And first time na nangyari yan. Siguro, kasi wala akong tulog. Pagod na pagod ako. And, as in guys, pagod na talaga ako. Actually, due date ko kahapon. So, ngayon is 40 weeks and 1 day na ako ngayon. So, ngayon kami pinabalik kasi ito yung schedule na meron and pinakamalapit doon sa aking due date. So, though naglampas na siya, sabi naman ng doktor okay lang kasi nga yung size ni baby is okay lang din naman. Pero pag ganyan guys, na mataas yung aking blood pressure, hindi yun maganda kasi baka isi-CS talaga nila ako. Instead na itatry namin yung mag-normal. Pero kahit ano naman, okay lang. Basta lumabas lang si baby na healthy. Tapos ako din okay din naman. Sana maging okay lahat. So we're just waiting after ng a few readings ng heartbeat, pulse, and everything sa baby guys is meet ko na naman yung doktor. Tapos let's see kung ano mangyayari, kung uuwi ba kami o magsistay kami, isi-CS ba ako, i-induce ba ako, ano. Let's see. Itong room na to guys, kung saan kami ngayon ni Nico, tawag nila dito is Valmistelu. This is Valmistelu no Huane. Daddy, Valmistelu Huane, or yung admission room nila. So, for monitoring lang ito dito. Tapos, hintayin lang namin yung midwife na mag-asikaso sa amin. Meron din namang nurses, but most of the people dito sa sunod to Sasto or dito sa labor and delivery na emergency, mga katilo sila or mga midwives. Pinakuha ko ulit yung aking blood pressure guys. Medyo elevated pa rin siya, 138/90. It's not good. Pag ganyan baka emergency CS na ako pag ganyan siguro mamaya. O ano ba yung basta guys sana dapat bumaba yun. Waiting na lang kami sa doktor. So guys, na-meet ko na yung doktor. It was the same doctor as last time. So na-IE na ako and then na-ultrasound na rin, chinek kung same pa rin yung position ng head ng baby nasa baba. So, nasa baba pa rin siya. But, hindi pa fully dilated yung cervix ko. So, kailangan namin na talaga na mag-induction. I-induce ako guys, but slowly. Kasi nga meron akong history ng cesarean section. So, hindi na kami uuwi ng bahay. We will stay here. We're just waiting for them to organize the rooms so we can get our own rooms. And ayun, maghintay na lang kami. So, at least, ngayon, meron na kaming something to look forward. Definitely, hindi pa today lalabas si baby or bukas. Kasi nga, slowly yung gagawin sa akin na pag-i-induce or with the use of medication. Hindi ako pwede nung Foley catheter or yung balloon or yung mechanical na pag-induce. So, through medication. So, we're just waiting for them to organize the rooms and then doon na kami mag-stay tonight. So, guys, nainom ko na yung first medicine. Ngayon is magko-coffee na muna kami ni Nico while waiting. Kasi nililinis pa yung room namin. Kakape na muna kami dito guys. Uli mo takakku. Sila ang porka na kakku. Tuwala.
Ito lang ang gi-induce guys na nag-coffee shop pa. Sa coffee shop kami ni Nico. Tapos lang namin uminom ng kape and yung first dose ng medication binigay na rin sa akin. So every 2 hours ko siyang iinumin. So ang next dose will be at 12 noon. Ayun. So while waiting, we are here in the coffee shop. Yeah, balitaan namin kayo mamaya guys kung ano ang mga mangyayari. So, dito na kami sa room namin guys. And binigyan na rin ako ng gamit ko. So, magpapalit na ako guys. Kasi kapag patient ka sa hospital, kailangan patient's clothes ka. Ayan. So, yan ating chinelas. Ito is yung underwear yata ito. Yeah. Yeah, yung underwear. Socks. Taki. Tapos yung patient's gown. Tapos may bed ako dito na side. Malapit sa computer. And si Nico is doon siya. So, ito yung itsura ng room, guys. And meron din doon yung for monitoring na ginagamit nila for monitoring the pulse rate and heartbeat ng baby. So, this is your bed, Daddy. No, we change another room. No, we're for sleeping. But we are not gonna be giving birth in this room. And this is just similar like a preparation room. We don't sleep here. Huh? Yeah, they say like that. There's because I said that where's the pinnasenko? So that you guys don't sleep here. That's why there is no pinnasenko. This is just a preparation room. Okay. And there's a very big TV over there. Nico's enjoying the Kiko Tuwali. This room can be used for need an extra space or something. Okay. But because first question that I asked where the baby sleep? It cannot be sleep there without, but there is no like Pinasanku. yes, and there is no like This is just for preparation. there's no like a kaide at all, so it cannot be sleep there in the bed. This I didn't hear that one. No. Yeah, there's a cabinet in there. Put my jacket there inside and there's a toilet in here and bath. So yan guys. So dito sa Finland kapag na-admit ka, hindi mo kailangan magdala ng napkin or diaper or anything kasi meron yan sila dito. Nakabihis na ako guys. And Nico is there chilling. So, ito yung view dito. My Osasto before, my workplace before, was on the 5th floor. Yan o. Yan ang view dito sa labas. So, yan yung itsura ng room. R45. Monitor pala yun siya guys for measurements. Like example pag ginamit nila to for taking the heartbeat and monitoring the baby. Ayan siya, dyan makikita. Nandun pala yung TV sa kabila. Ayan. Medyo iba kasi ang setup ng room na to compared doon sa Osasto kung saan ako nag-work dito before. Kasi wala namang ganitong monitor doon guys. Kasi doon, post and pre-op care. Or yung, tawag nito, before tsaka after ng operation. Dito is, maternity. So, pre and post delivery care ito dito. So, iba yung setup niya. But anyway, this room is very nice. Actually, it's much smaller compared doon sa R5. Kasi doon sa R5, most of the rooms is
uhod and hangin lang siya or good for one person. But since dito kasama mo yung husband mo or yung support person mo, dalawa yung bed para yung kasama mo or yung support person is meron din siyang bed and pwede siya makapag-rest. Naglalakad kami ni Nico guys kasi na-board kami doon sa room. Naglalakad lang kami dito guys. What do you call this room in English? This is for the adults room, parents room. Niin, tää on jo for if you have like a... And you can get a coffee in here for free. Joo. Ja sitten tuolla on mun mielestä se The snacks. snacks. Mä en oikein tiedä. Se kahvi varmaan kaikilla maailman aluksella. Meron din ditong mga food guys na for the patients. Kuha lang daw dyan kung anong gusto. May coffee, tea, chocolate drink. Balik na tayo dun sa room guys. Kumuha ako ng juice. Libre lang din to. Kuha lang din daw doon kung ano ang gusto for the mom lang. So si kay Nico, kailangan namin pumili ng food for him. No. Balik na tayo dito sa room guys. Naglakad lang kami sandali. Vääristä mulla on se 5-7. Ja sitten mä koitin kun mulla on se vähän se kulkeminen, kun ei meillä ole toi pikku kinderi toi auto. Ja sitten Waiting lang talaga kami dito ni Nico. But yung chan ko, grabe guys. Nagko-contract siya palagi than before because of the medication. So, since palagi siya nagko-contract, hindi na nila ako binigyan ng 410 ng hapon na gamot. Kasi dapat dahan-dahan lang yung pag-take ko ng gamot na yun guys. For induction. So, dito kami ni Nico sa parang parents room or ano tawag nito? Basta parang siyang parents room. So, this is like a public room siya. Maganda siya dito kasi merong kitchen. So, pwede ka mag-warm dito ng food mo. And meron din silang ref dito kung saan pwede mo i-store yung food. Sabi ko kay Nico, gusto mo ba na bumili siya ng tawag nito, yung Valmis Ruaka, yung iinitin na lang sa microwave. Sabi niya ayaw niya daw, kakain na lang daw siya doon sa restaurant or doon sa coffee shop para fresh. Tapos hindi naman daw mahal. But yeah, maganda lang dito kasi may mga books. So, meron kang bisitang kids, pwede sila dito. Pwede mo silang entertain dito. You can spend time with the family here while waiting for something. And may mga reading materials. Libre din yung coffee dito. And may microwave, may ref. Yung ref is pwede mo ilagay doon yung mga pagkain mo. Yung microwave, pwede ka mag-init ng food. Kompleto siya. So, it's like a kitchen and a sala for the visitors and the family na andito sa loob ng department. risut ja ruusut, eli mikä on palautelaatikko? No niin. Jouduin lapsen kanssa teho-osastolle. Onneksi oli huippuhoitajat ja... So yun, nagbabasa si Nico ng mga feedback. Ayan o, maganda siya diba? So maraming mga reading materials. Tapos ito dito, may coffee, may tea, may cacao yata ito dito guys. Tapos ito yung ref. Kung nagdala ka ng baon mo, lalagyan mo lang siya ng pangalan. Meron ditong sticker. Tapos dito mo ilalagay sa loob. Ayan. Ayan, may mga baon yan. May mga may-ari niyan. So, may microwave dito. Yan din. Tapos, dishwasher, sink, may mga chairs and table. Maganda siya, diba? Hinanap pala kami ng
midwife namin guys for this afternoon. So, naglakad-lakad kasi kami. Hindi kasi mapakali doon sa room. Naboboard kami ni Nico. Tapos, sinundan ko actually si Nico doon sa coffee shop. Tapos, nagpunta kami dito. Tapos, tinanong niya ako kung kamusta daw ako. Sabi ko, ang sakit ng, ano yan, nagbubusog akong tiyan ba, nag-contract siya. Tapos, sabi niya, hindi daw ibibigay sa akin yung medication. Kasi dapat slowly kasi ibigay yun guys. Kasi yung background ko, dati akong may CS. So, hindi pwedeng bigla. Ayun. But, okay naman ako. Pero wala akong ganang kumain. Pero kumain ako ng tinapay. Yung galing doon sa naka-display doon. Free yan siya lahat para sa pasyente. May mga juice, yogurt, ganyan. Pero yun. Tapos sinanong ako kung umihi ba daw ako. Sabi ko palagi. Pero hindi ko kasi kaya na nasa bed. Kasi hindi ako nakakahinga. Tapos mas lalong nagko-contract yung tiyan ko. Isa pala may iba na ako nakita dito. Tingnan nyo to. Yan o, yung chair na yan. Yan yung gusto ko na child seat or chair for the baby. Ang brand nito guys is Toki din siya. Yan o. I wanna try that coffee. Can we try? Tuolla on sitten se toinenkin kahvi, kumpaa haluat. Free lang yung kape na to guys dito. There's a cacao. Kakao. Joo. Kakao. Maitokakao. Niin siis tavallinen kakao vai maitokakao? Tuleekohan Okei, tää kakao. Ei kun ei se on varmaan maitokakao, koska se on Maybe. mixed vai milk. Yeah. Aseta kuppi vasemmalle. There. Kaunista. Nice. You can drink as much coffee as you can. Joo, not too much. Mag-chocolate din daw si Nico, guys. Oh. Ito na yung sa akin. Mabango siya, in fairness. Try natin yung kanilang chocolate drink. It's very good. It's very good. It's very good, Daddy. Try it. It's so good. It's very hot. Tervedex. Tervedex. It's so good, right? Nasa room na kami ni Nico, guys. And hindi ko pala ito napakita sa inyo. Dito sa hospital na to, guys. The same sa previous workplace ko dito dun sa R5. May mga ganito din sila. So, andito na yung mga different kinds of gases, oxygen, laughing gas. Ayan. Naka-install na siya sa wall. So, ilalagay mo na lang yung tube dyan. Parang ganito siya. Attach mo na lang siya dyan. And, hindi na kailangan ng mga tangki-tangki. Basta atin sa Pilipinas, ang katangki-tangki pa dito. Naka-install na lahat sa wall. Nakatago na siya dyan sa loob. Tapos, centralized siya lahat dito. So, balik kami dito sa kwarto and load ng TV. Nico is there in the rocking chair. Daddy. Watching TV. Are you nervous? No. No, it's go fine. Yeah, it will be fine. Sakit na aking tiyan, guys. So, nilagay na naman nila yung monitoring. Sakit talaga.
color orange is the heartbeat of the baby. Joo, ja The green one is supistus. the one that is contraction. Now it's decreasing. No, it's increasing again. Ja your heart rate get lower again. Ja toi And my pulse rate is the one on the bottom, I think. 57. The baby's heartbeat is very good. The contraction is good. Let's Now say contraction is starting again. se- 22. But se sanoi, että it's like a very good sign. Ouch. Nyt tulee taas 75, Yeah, 80, it's contracting again. 90, 100. Painful. Nyt Wanna try it? mulla I don't have a boom. Good morning, guys. It's another day. And yan yung reading ng first reading today pala for the fetal heart rate and yung tawag nito, yung contractions. And Nico is there. So Nico need to eat. And I also need to exercise. So maglalakad tayo sa buong hospital. Let's go walk. Let's go. Let's go. Also guys, bago pala kami umalis doon sa room, I got the first dose today for the prostaglandin medication. So, for sure, kakaroon ako ng maraming contractions today. And yun naman ang expected talaga kapag nag-take ka ng gamot niya. Saan kami papunta ni Nico, guys? Doon kami papunta sa emergency room na side. Kasi nandoon yung restaurant. And gusto nyo doon kumain ng breakfast. Matagal na kayo sa channel ko, guys. Familiar kayo sa lugar na to. Kasi doon dati yung aking parking. Nung dito pa ako nag-work sa Quezco Sairala. So maglalakad tayo pababa. Kakahingal pero dapat. So andito na yung restaurant. It's a nice place to eat. You can get more stuff in here. I think they still have, I don't know. Onko se siellä? Tuolla on aamupuuro. So, sinni ko ng porridge. Morning porridge. Meron palang ice cream. They have ice cream here, Daddy, oh. That's on your porridge. Tara. Puro is €1.80 here. Yeah. Tuolla. I think you need to come this way. So ito yung puro nila, guys. Porridge. Ayan. Very cheap, guys, ang porridge. €1.80 lang. So, dito kakain si Nico ng breakfast kasi yung food, guys, is free lang siya for the patient. Sa akin lang. May mga pastries din sila dito, guys. Oh. Naalala nyo, guys, dyan yung parking ko before. So, during lunchtime, maybe I'm gonna take you here. And they also have Havi Kiruwaka here, Daddy, like after 1:30.
the food will be cheaper. Oh. So, dadalhin na naman natin si Nico. Nautula. Contractions. Take the medicine. Yeah. Every 2 hours pala inainom yung gamot ko, guys. So, continuous pa rin siya today. And, bago kami pumunta dito, nasin na ako ng doctor. Inaiin niya na ako. Tapos sabi niya, pagpatuloy namin yung medication today. And maglakad-lakad daw ako. Pero wag daw sa labas kasi masyado daw malamig today. Sabi ko maglalakad na lang kami sa buong hospital. Kaya sinamahan ko si Nico dito para kumain. Para meron din siyang kasama. Kasi hindi niya rin alam paano pumunta dito na side. Kasi nga merong renovation sa buong hospital and hindi pa rin sila tapos. So nag-iba yung mga daan kung saan papunta. So hindi siya familiar. Kaya mas mabuting sinamahan ko and makain din tayo nitong muffins. Hindi naman ako restricted sa food. Pwede akong kumain ng kahit ano. Mas mabuti nga daw na kumain ako and uminom ako ng maraming fluids para magkaroon ako ng energy. Anong feeling ng guys, medication na nagre-react na siya sa akin? Parang meron akong dysmenorrhea, ganun yung pakiramdam ko. Pero ganun naman talaga ang contraction. Kailangan na magkaroon ako ng maraming contraction para yung ating cervix is maano siya, maging hinog siya guys and mag-dilate siya. Ayun. So, yung contraction is pinupush yung baby pababa ng pababa. Ayun. Spaghetti pababa. Kaya kailangan natin maglakad, mag-exercise. And, binigyan din pala ako ng, what you call that one? The midwife gave me something to stimulate my breast for the milk to come out. Need to stimulate oxytocin and for the letdown reflex ng milk. Maganda din yun para sa ating uterus. So yun. So yung instruction is andoon sa room, iniwan lang namin. And tatry ko yan mamaya guys pagbalik namin doon. So kakatapos lang ni Nico kumain ng breakfast. How was your sleep last night, Daddy? That's good. You will miss the robot bed. There's this like a robot bed. So because the bed was like a, what you call this one? You can change the position of the bed, and we don't have such kind of bed at home. But it was actually quite what you like a boring, no? Just waiting. So it's a good thing we have phones and we have TV in the room, and in the Osasto there is like a free coffee. You can just drink as much coffee as you can, and then yung mga snacks din is only for me. Ayun, so meron naman akong binaon guys na para kay Nico na dala. So, nagbaon ako ng mga snacks niya, like chocolates, candies, ganyan. So, kapag naubos yun, bibili na lang kami dito o kaya magpapabili kami kay mother-in-law. Ayun. So, tayin lang natin na matapos siya mag-coffee, tapos balik na naman tayo doon. So, Osasto, maglalakad tayo. It's quite a walk, like a 5 to 10 minutes walk galing dito, guys. Kasi paiba-iba yung daan. And kapag hindi ka sigurado sa lugar, mawawala ka. Kaya sinamahan ko na lang talaga si Nico dito na kumain ng breakfast. Tingnan nyo to guys. Meron sila ditong mga mittens and mga socks. Ay, Daddy, ang mga luwais ito mo nen. You can take. It's so cute. Daddy got so. These are gifts, guys. You can take this for free. Let's take later, yo. There's so many, guys. Oh, ayun pa doon. Ang cute.
Dito na kami balik sa Osasto, guys. Or sa department. So, yung room namin is dito sa R45. Lunch, guys. So, meron tayong rye bread. May margarine doon. Tapos salad. No, nothing. Don't just point. Just look. Check, guys. It's 3:15 in the afternoon. And kakaalis lang ni Anika and ng mother-in-law ko. Dumalaw sila dito, guys. Kasi sabi ko kay Nico, mas mabuti sigurong dumalaw dito si Anika. Kasi nga, first time niyang malayo sa amin, guys, ng ganito katagal. As in, first time talaga yung one night na hindi kami natulog sa bahay. Hindi niya kami nakita. And yung mother-in-law ko yung nagsundo sa kanya kahapon. So, dito sila nag-lunch. Tapos, nag-coffee din kami. And, ayun. So, kakaalis lang nila. And yung nakita niya ako, guys, sabi niya, oh, hindi pa lumabas yung baby. Sabi niya ganun. But, she was all okay. Kami din naman, we are all okay. Are you okay, Daddy? Just came from Kahavilla or from the coffee shop. And then, pagdating namin dito sa room, guys, andyan na rin yung afternoon na midwife. Kasi binigyan niya ulit ako ng gamot. So, 3 o'clock and the next dose is 5 o'clock. Ayun. So, okay naman for now. Nagko-contractions ako. Medyo masakit siya pero kaya ko naman. Hindi naman siya ganun kasakit talaga na contraction. Kaya, mga after ibigay sa akin yung gamot, mas mabuti na andito ako sa room. Kasi naiihi ako after, and then, pag medyo masakit siya, at least, nasa bed ako, and hindi ako pagalaw-galaw dun sa labas. But, usually naman, mga after 1 hour, lalabas na naman kami. Tapos, iikot na naman, ganyan. And, mabalik sa room. Ganun lang, guys. So, palakad-lakad lang kami palagi dito sa hagdan, dun sa hallway, kahit saan dito, na pwede kami maglakad. And, just, waiting for the time na, iulit ako. I think tomorrow. Kasi ang instruction ng doctor was, this will take like 2 to 3 days to fully, what you call this one? Kipsa. What is kipsa? Mature everything, something like, na para maging ready siya, guys. Ayun. Di ko alam anong susunod na gagawin, but definitely tomorrow yung evaluation after nitong induction, kung ano magiging plano ng doktor. So today, I'm already 40 weeks and 2 days. So, lampas na tayo na 2 days dun sa due date natin. Kaya, kailangan ko na talaga ng induction. Yung i-induce ako. So, we're just waiting until tomorrow. And then, definitely tomorrow morning, i-in na naman ako ng doktor. And, let's see kung ano yung magiging plano. Ayun. Just waiting for everything na matapos to. Medyo mahaba ang proseso, but it's okay. Kailangan lang natin maging patient. So, andyan sa taas, guys, yung readings ng previous na heartbeat ni baby, yung pulse ko, and yung contractions. Ayan. So, every hour, meron talagang contractions. Pero hindi pa siya ganoon ka super powerful na contractions. Pero minsan masakit siya, pero hindi siya kagaya nung kahapon, guys, na pagdating ng alas 4, alas 5, parang sobrang sama talaga ng contraction na yun. Parang first time ko siya na-feel. So ngayon parang, parang natotolerate ko na siya, nakakaya ko na yung pain.
Ayun. Kasi never naman ako nag-experience ng ganito. Kasi nga CS ako sa first. So, yung first time na CS ako guys, nung nanganak ako kay Anika, mabilis lang yun. Hindi na ako pinaranas ng doktor ko ng contractions kasi inoperahan niya na ako diretso. But this time, ganito yung naging proseso. So, kailangan lang natin maging patient.